Ang mahiwagang salamin sa Bahay Kubo, sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre, may isang lumang bahay kubo na matagal nang pinabayaan. Ang sabi ng matatanda, ang bahay na iyon ay dating tirahan ng isang albularyo na kilala sa pangalang Mang Isko. Ngunit hindi basta-basta si Mang Isko. Siya raw ay may lihim na kakayahan na makipag-usap sa mga engkanto at nilalang sa kabilang mundo. Isang gabi, nagkayayan ang magkakaibigang sina Mia, Arnel at Renz na galugari ng Bahay Kubo. Usap-usapan sa baryo na may nakatagong salamin doon na nagpapakita ng ibang mundo. Ang sinumang tumingin dito ay maaaring makakita ng kanilang hinaharap o mas malala ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila. "Hoy, baka naman takot na kayo," pabirong sabi ni Arnel habang binubuksan ang pintuan ng bahay. Ang kahoy ay malutong at tumitilamsik sa bawat galaw. Ang dilim sa loob ng bahay ay tila mas makapal kaysa sa gabi sa labas. "Siguraduhin lang natin na walang sisigaw ng tulong," sagot ni Mia. Ngunit halata sa boses niya ang kaba. Habang iniikot nila ang maliit na bahay, natagpuan nila ang salamin sa isang kwarto. Luma ito, may bakas ng kalawang ang mga gilid. Ngunit ang mismong salamin ay malinaw na malinaw. Nang sinubukan nilang sindihan ng flashlight, tila may gumalaw sa loob ng salamin. Parang may tao, sabi ni Renz habang pilit nilalapit ang muka sa salamin. "Baka anino mo lang yan," sagot ni Arnel. Ngunit kita rin sa mga mata niya ang takot. Napansin ni Mia na ang imahe sa salamin ay hindi gumagalaw kasabay nila. Sa halip, parang may sarili itong buhay. Isang babaeng nakaputi, nakatalikod at tila humihikbi. "May tao," bulalas ni Mia. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae sa salamin. Unti-unti itong humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay wala palang mata, dalawang malalim na hukay lang na tila sumisipsip ng liwanag. Bigla siyang ngumiti ng malawak, labis na malawak, na parang pilit na binubuka ang kanyang panga hanggang sa mapunit ito. "Umalis tayo dito," sigaw ni Renz. Ngunit nang akmang lalabas sila ng kwarto, sumara ng malakas ang pinto. Sa salamin, nakita nila ang kanilang mga sarili, pero kakaiba. Ang kanilang mga refleksyon ay duguan, may mga sugat, at tila bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. "Nakikita nila tayo," bulong ng refleksyon ni Mia. "Ngunit hindi kayo makakaalis." Sa isang iglap, nawala ang kanilang refleksyon at ang babaeng walang mata ay lumabas mula sa salamin. Ang huling bagay na narinig ng baryo noong gabing iyon ay ang nakapanindig balahibong sigaw ng tatlong magkaibigan. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong nangyari kina Mia, Arnel at Renz. Ngunit kung sino man ang magtangkang magpunta sa Bahay Kubo, babala ng mga nakatatanda, huwag na huwag kang titingin sa salamin.